So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na nga po, tumilaok na itong si Senator Bato de la Rosa. Sa madaling sabi, sumuko na po itong ating senador na Maka Duterte na parang tila baga isinusuka niya na, itinatakwil na parang ayaw niya nang maging kaalyado itong si former President Duterte. Kawawa naman, no? Sa oras ng kagipitan, si Bato pala ay hindi maaasahan. Tingnan niyo tong balitang to. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. O, nakikita niyo yung balitang yan? O, basahin natin. Sabi dyan, mga minamahal, De la Rosa concedes Duterte warrant valid. But will still evade arrest. So, mga minamahal, sabi ni Bato de la Rosa, no more question sa validity ng warrant of arrest dahil valid po ang warrant of arrest ni former President Duterte. Tingnan mo kung hindi ba naman tanga itong si Bato de la Rosa. Naghihiring ngayon si Senator Amy. Kine-question yung validity ng warrant of arrest. Kine-question kung ang paghuli ba ay tama, kine-question na yung pagbasa ba sa kanya ng kanyang rights ay tama, 'di ba? Kung kidnapping ba 'yon or state kidnapping, 'di ba? Kine-question nila, especially nga yung mga DDS, 'di ba? Paano naging valid yung warrant of arrest? Eh wala naman tayong cooperation with the International Criminal Court. Sabi pa nga ni Panelo, illegal yung pag-aresto kay former President Duterte, tapos ngayon, si Bato de la Rosa bay ipinagkanuno. Mukhang lang naman, mga minamahal, mukhang ipinagkanuno itong si former President Duterte. So ngayon, kaya pala napansin ko rin, no, mga minamahal, nag-iiba na yung tono, nag-iiba na yung boses ni Bato de la Rosa, na parang may something kaya na mukhang babaliktad na din itong si Bato de la Rosa. Kayo, nafe-feel ninyo, mga minamahal, na mukhang may posibilidad na bumaliktad itong si Senator Bato de la Rosa at tumilaok na nga ng tuluyan about kay former President Duterte patungkol sa war on drugs niya nang hindi siya madamay sa ICC. Kasi ano yung sabi niya noon? Takot siyang makulong kasi may mga apo siya. Actually, parang pangatlong beses nang ginawa ni Bato na ipinagkanuno si former President Duterte. Ano yung una? Sige nga, mga minamahal, i-comment nyo kung ano yung una, yung mga nakasubaybay palagi sa atin. Nung pumunta ng Hong Kong, si former President Duterte, patago yun ha, wala sanang dapat makaalam. Ngunit nag-explode sa social media. Alam na ng kampo ni Bato de la Rosa na meron silang pending na warrant of arrest. Alam na nila yon. Kaya nga nung pumunta si Digong, di ba, humingi siya ng asylum sa China. Ang problema nga lang, itinakwil din siya ng China. Hindi pinagbigyan. Di ba? Now, itong si Senator Bato de la Rosa, nung nalaman niya, mga minamahal, na mukhang madadali ako pag uwi nito kasi may warrant of arrest na, hindi siya sumama. Sino yung pinasama niya? Tinawagan niya si Mijaldea, si best friend. So, bali ang sumama, mga minamahal, si best friend. Okay. Nung pag-uwi naman ng bansang Pilipinas, mga minamahal, abay, itong si Bato, tapang-tapangan. Yun yung una niyang ano, diba? Yan yung una niyang pagtataksil kay Digong, iniwan niya sa ere. Pangalawa naman, mga minamahal, nung nandito na sa bansang Pilipinas, itong si Digong, ang sabi niya, sige, tama lang naman na hulihin si Duterte at ilagay doon sa International Criminal Court para maalagaan ko. Diba? Kaya nga humingi din siya ng tulong kay Senate President na kapag nandyan na yung arrest warrant, kung po pwede, wag muna akong ikulong kasi inaantay ko yung desisyon ng Supreme Court. Pero if ever man na makulong ako, okay lang din. Kasi matanda na si Digong, ako na lang yung mag-aalaga sa kanya. Ngunit mga minamahal,
nagbago. Itong si Bato de la Rosa. Nung nakita niya na itong si Vice President Sara Duterte ay hirap ding makalapit, nagbago ang kanyang sentimiento. Nagbago ang kanyang statement. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Bakit ako susuko? Diba? Tapos question siya. Diba sabi mo, alagaan mo si Duterte? Yung anak niya nga, hirap siyang alagaan, hirap makalapit, ako pa kaya? So, bakit ako susuko? Nung tinanong, nasa Pilipinas ka pa ba? Sabi niya, oo, pero secret. Diba? Yun yung pangalawang pagkanuno niya, na dapat lang daw ibigay si former President Duterte sa ICC para alagaan niya. Ngayon naman, ito yung last. Yung pinaglalaban ng mga DDS. Sinasabi nila na kune-question yung validity ng warrant of arrest. Abay, si Bato na mismo yung nagkumpirma na yung warrant of arrest ay valid. Pakikita nyo naman, oh. Kita nyo yan? Oh. De la Rosa concedes Duterte warrant valid, but will still evade arrest. Ang punto lang dito ni Bato de la Rosa, valid naman daw ang warrant of arrest. Ang problema, bakit nakipag-cooperate ang gobyerno sa Interpol? So, totoo, valid nga ang warrant of arrest. Ang ipinaglalaban ni Bato de la Rosa, mga minamahal, ay bakit daw po nakipag-cooperate ang Pilipinas dito nga po sa Interpol? Basahin natin. Sabi dito, Senator Ronald Bato de la Rosa again backpedaled. Ay nako, kumambyo. On his previous position, challenging the legality of the arrest warrant that the International Criminal Court had issued against former President Rodrigo Duterte. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? O, kune-question niya na. Nag-ano na siya? Kumakambyo na itong si Bato de la Rosa. Dati kune-question niya yung validity ng warrant of arrest. Pero ngayon, sabi niya valid naman daw po ito. Yung pagcha-challenge niya noon, yung bring it on, ito nga yung sabi ni Bato, diba? Hindi ako natatakot sa ICC. Hindi. Sabi niya pa nga, hindi ako natatakot, bring it on. Bring it on daw. Pero, nung nandito na at napipiltong mukhang di umano'y, abay mukhang parang posibleng arestuhin nga, itong si Bato de la Rosa, with, sino pa ba yung kasama niyang isang pulis din, dalawa silang aarestuhin, sila ni Albayalde, yan o, ay nakalagay dito sa balita, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde may be serve ICC arrest warrant next. Abay, nung alam na ni Bato de la Rosa na mukhang madadali din siya, backpedaled na. Alam yan? Cambio na. Nag-iiba na yung statement. Nag-iiba na yung sentimiento. Sabi niya pa nga, di ba, ito yung sinabi niya noon, di ba? Parinig lang natin sa inyo. I mean, ipakita natin. Di tayo fake news, walang fake news dito. Sabi niya, I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Yan yung sinabi, mga minamahal, ni Bato de la Rosa. At sabi din ni Robin Padilla noon, kung hulihin daw si Bato, sasama daw siya. Ito yung sabi pala ni Robin, yan lahat na, natin, ibulgar na natin, mga minamahal. Yan yung sabi ni Robin. Sabi ni Robin, kung huli nila si Bato, isama nyo na rin ako. Isa ako sa mga sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan iyan. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, masarap pagkain doon. Ayan. Buhay nga ni Digong, sarap-sarap doon Pero after that, mga minamahal, hindi na makita. Itong si Bato de la Rosa, nakalak na po ang kanyang opisina. Ang tanong pa nga ng Inquirer, mga minamahal, where is Bato? Where is Bato de la Rosa? Kasi yung kanyang main office ay nakalak.
So, the senator himself has yet answered media queries following the arrest of former President Duterte. So, nagtatago na itong si Bato de la Rosa. And now, natuluyan na ngang nagtago itong si Bato de la Rosa, abay kumakambyo na siya. Parang nagbabago na, oh. Oh, ang sabi niya, yung warrant of arrest is valid. Kaya sinusuka na din, mga minamahal ni Panelo. Itong si Bato de la Rosa, dalawa sila ni Harry Roque, sinusuka na. Diba? Continue tayo sa pagbabasa ng balita. Sabi dito, De la Rosa, the former Philippine National Police chief who enforced Duterte bloody crackdown on drug, conceded on Saturday that the arrest of his former boss on March 11 was legally sound. Ay naku, ang saklap neto. Saklap niya, no? Habang yung mga DDS pinaglalaban yung validity ng warrant of arrest ni former President Duterte, tapos manggagaling lang dun sa bibig ni Bato de la Rosa na yung pag-aresto kay Digong ay tama lang yan. Valid. Walang dapat questionin. Parang ganyan yung gustong ipamukha ni Bato de la Rosa, oh. Kaya mukhang, isa din kaya to sa mga nag-traidor kay Digong. Or baka naman, nung paghuli kay Digong, hindi pa naman siya traidor. Ngayon lang, kasi gusto niyang iligtas yung kanyang sarili. Maybe ganon. 'Di ba? Pamura-mura pa siya eh. Di ba nagsalita yan si Bato, nagmumura yun si Bato de la Rosa. Hanapin nga natin yung video. Bato Rally. Bato de la Rosa. Yung umaten siya sa rally, kung ni-questioner si Bongbong Marcos. Oh. Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nag-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Ay, galit. Galit ng lolo nyo, oh. Galit. Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Diba? Ganyan kagalit itong si Bato noon sa rally. Pero ngayon, mga minamahal, hindi na siya matagpuan. Bakit naman kaya? Uy, nagtatanong lang tayo, ah. Okay, basahin pa natin to. Yan. Sabi dito, we're not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. So, wag na natin questionin ang validity ng warrant of arrest kasi nandoon na sa ICC itong si former President Duterte. Otherwise, talagang valid nga yung warrant. So, ngayon, Duterte should have been released and returned to the country if there is no warrant of arrest. Oh, kasi Bato na mismo nagsabi, kung walang warrant of arrest, dapat matagal nang nakauwi ng bansang Pilipinas si Digong. Oh, so there is no question about the validity of warrant, sabi ni Bato. But De La Rosa said what remained questionable was the decision of the Philippine government to cooperate with the International Criminal Police Organization or Interpol in implementing the ICC arrest order. So, why did we cooperate based on Interpol's diffusion? Can the Interpol dictate on us? Are we not a sovereign state? Yan po yung tanong ni Bato de la Rosa. Pero yung punto dito, bakit mo naman nilaglag si Digong? Yung mga DDS nga, humahanap ng palusot na yung warrant of arrest ay hindi valid.
Pero bakit ikaw, sinabi mo ng valid? Ano ba naman yan? Senator Bato? Huwag mo namang ilaglag. Yang amo mo. Siya yung nagpalaki ng pangalan mo tapos ilalaglag mo. Kung hindi ka ba naman tarantado? 'Di ba? Alright. Yan po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.